Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Panso. Nangyari ito taong 1986. Na mga panahon na ito ay manganganak ang misis ko. Hindi pa dumadating ang mga magulang ko at ang biyenan. Napilitan akong iwan sa bahay ang misis ko para sunduin ang komadrona. Paglabas ko ng bahay, may isang malaking aso akong nakita noon. Kagad ko itong itinaboy palayo pero hindi ko man lang ito nakitaan ng paggalaw. Matapang pa itong umangil sa akin at akma pa ako nitong kakagatin. Kumuha ako ng kahoy no na pamalo. Pero umangil ito ng napakalalim. Doon ko napagtanto na hindi ito ordinaryong aso. Kagad akong bumalik sa loob ng bahay. Sinarado ang pintuan at mga bintana. Pinuntahan ko ang asawa kong tawagin na lamang natin sa pangalang Lita. Nilagyan ng langis na bigay ng albularyo ang tiyan niya. Pinasuotan ko na rin ito ng itim na bestida. Pagkatapos ay pinakaupo ko lamang ito sa papag na noon ay inusog ko na sa gitnang bahagi ng silid. Pagkatapos kong masigurado na nasa maayos ng kalagayan ng misis ko, pumunta ako sa kusina para magsiga noon. Inilagay ko ang siga sa pinutol ko na lata ng biskwit. Hinaluan ko ng insenso, kamangyan at palaspas. Nilagyan ko na rin ng pinutol na goma ng tsinelas kung kaya't umalingasaw ang amoy nito sa buong bahay. Pagkatapos umusok noon ay narinig ko ang paghuni ng nilalang na animoy naiirita ito sa aking ginawa. Kasunod naman noon ay paghalo ko ng asin sa abo at isinaboy ko ito sa 4 na sulok ng aming silid kung saan naroroon si Lita. Yun kasi ang turo sa akin ng albularyo na sabi nitong mabisa ding pantaboy sa aswang ang ganon. Kung kaya't yun ang aking ginawa. Ilang saglit pa ay lumipad ang nilalang palayo. Pero hindi ko pa rin pinapatay ang siga ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko dahil hindi na tumigil ang pagsakit ng balakang ni Lita. At dahil nakita ko dati kung paano ang ginawa ng komadrona kay nanay nung nanganak ito sa bunso kong kapatid. Kaya yun din ang ginawa ko sa kanya. Pinahiga ko ito sa papag. Pinasandal ko sa unan na aking pinagpatong-patong. Nasa 4 na unan ang pinagpatong ko nun. Doon ko isinandal si Lita. Pagkatapos ay ginamitan ko ito ng kumot na siyang ginamit ko para maigalaw ang balakang niya ng kaliwat kanan. At nang ramdam ko na masyado ng malambot ang kanyang simura, dali-dali ko namang hinubad ang pang-ibaba niyang saplot. At doon ay pumutok ang kanyang panubigan. Sanhi na lalabas ng bata nun. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at pinakagat sa kanya ang aking damit para makahugot ito ng lakas ng loob. Itinupi ko ang aking kamiseta at pinakagat sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ko siya ng ere. Sinunod niya naman yon. Habang umeere ay siya ring paghagod ko sa likod niya ng paibaba. Ilang sandali pa ay lumabas na ang aming anak. Nakita kong hirap itong makahinga kung kaya't pinatuwad ko yon. Tinanggal ang nakabalot sa kanyang ilong. Tinapik ang puwet na siyang naging sanhi para umiyak. Habang umiyak ang bata ay sinasabihan ko si Lita na kahit anong mangyari, wag na wag siyang matulog. Tumangu-tangu lamang ito. Maya-maya pa ay nagsabi ito na sumasakit ulit ang tiyan niya. Kaya muli itong umiri. At doon ay lumabas ang inuna ng bata. Saktong paglabas nun, ay siya namang pagputol ko sa pusod na dumudugtong sa anak ko at sa inunan na yon. Tinalian ko ito ng sinulid at tinakman ng bulak. Ganon din ang ginawa ko sa sanggol. Binalot ko na lang muna na lampin ang aming anak kahit hindi pa ito nililinisan ng maayos. Kailangan ko pang ayusin din ang aking asawa. Nang may ayos ko na si Lita, kahit hindi ko pa rin siya nalinisan, ay inuna ko na munang nilinisan ang aming anak. Isang malusog na lalaki ang aking panganay. Napaiyak ako nun.
Nang mapunasan ko ng buong katawan nito ay nilagay ko ito sa bisig ni Lita habang nililinisan ko din siya. Pagkatapos nun, narinig kong tila ba may nag-aaway sa may hindi kalayuan sa bahay namin. Nagsisigawan ng mga ito pero hindi ko na lamang yun pinansin pa. Gabi na yon, ang mahalaga sa akin ay maayos ng aking mag-ina. Inayos ko ang inuna ng bata. May dugo-dugo pa yon. Binalot ko ito na maigi sa isang tela. Pagkatapos ay binalot kong muli sa supot at siyang pinailaliman ko ng abo sa batya. At pagkatapos ay tinambakan ko ulit iyon ng abo. Naisip ko na ganito na lamang ang paraan na magagawa ko para hindi ito mangamoy. Habang pabalik na ako sa aming silid nun, may narinig akong parang may kumakain sa aming silong. Sinilip ko ito. Nakita kong isang malaking itim na aso na dinidilaan yung sahig namin sa baba. Sinilip ko ang papag na hinihigaan ng aking mag-ina. Napasalamat na lamang ako noon. Dahil ang aso na yun ay dumidila lamang sa mga natapon at tumutulong dugo sa sahig. Pero sa inis ko ay kinuha ko ang termos na naglalaman ng bagong pakulo na tubig at binuhusan ng sahig namin. Humiyaw ang nilang ng malakas. Nagmadali itong umalis ng silong. Ilang oras pang lumipas ay may kumatok sa aming pintuan. Boses ni nanay at tatay. Pero hindi ko ito pinansin. Nung bandang huli ay nagalit ito dahil hindi ko sila pinagbuksan. Kung kaya't pinagsabihan ko na lamang sila na kung sila nga ang mga magulang ko, ay intindihin na muna nila ako kung bakit hindi ko sila pwedeng papasukin nun. At kung maaari ay magsiga na muna sila sa labas. Sige anak, kami nang bahala dito. Pasensya ka na at huli na kami na dumating ng ama mo. Bukas ng umaga na lang tayo mag-usap. Wika nito. Kasunod nun ay naramdaman ko na lamang na may nagsiga nga sa labas nun. Una ay nasa harapan lamang ng bahay. Kasunod ay may nagsiga na naman malapit sa poso namin, kung saan kami naglalabat na liligo. Sumunod na nagkasiga ay sa aming likuran, at sunod ay sa silid ng aming bahay, kung saan naroroon ang aming kainan. Pinalibutan ng siga ni nanay at tatay ang aming bahay. Maya-maya pa, nakarinig na naman kami ng sigawan. Sa unahan ng bahay namin yon. Tila ba may hinahabol ang mga tao doon? Kung kaya't nilapitan yun ni tatay para alamin kung ano ang nangyayari. Nasa 2:00 na yun ang madaling araw. At nang makabalik na si tatay, ay siyang paghanda ko naman ng lampara na siyang gagamitin nila sa pagsuob nila ng kanilang sarili gamit ang apoy nito. May paniniwala kasi sa amin na kapag isinuod mo sa apoy ang lampara ang iyong mga palad at ihilamos sa iyong mukha ng 7 beses ay hindi magagawang gayahin ng aswang ang presensya mo. Nang makapaghilamos na si nanay at tatay ay saka pa lamang sila nakapasok. Kagad itong nagtanong kung nasaan na si Lita. Sinabi kong nakatulog na kasama ng aming anak. Nagulat si nanay kung sino ang nagpaanak nun, kayong dinaanan nilang kumadrona sa bahay nito pero wala ito doon. Ang sabi ng anak ito ay nasa kabilang barangay, may inaasikaso. Pero nung nagpunta sila sa kabilang barangay ay wala na rin ito doon kung kaya't hindi na nila ito hinanap pa. Naglakad na lamang sila papunta sa amin pero yun na nga, ginabi. Naroroon pa yung mga lasing na nag-aaway sa lugar. May bitbit na patalim ang mga ito kung kaya't hindi sila makadaan. Hinintay na muna nilang dumating ang taga-barangay para umawat sa mga nagkakagulo nun bago sila makadaan at makapunta sa bahay. Na mga oras naman na yun, ito na nga yung ayaw ko nang pumayag na pumasok na sila. Naiintindihan naman nila ito. Sinabihan ako ni tatay na katayin na lamang namin ang dala-dala nilang manok. May papaya na rin ito at malunggay. Si nanay naman ay hinintay na lamang ang 5:00 ng umaga bago pinasok sa silid ang aking mag-ina. Namamangha ito kung paano ko nagawang alalayan ang asawa ko at linisin ito pati ng aming anak nun.
Sinabi ko na lamang na ginaya ko lang yung ginawa ng komadrona nung nanganganak siya sa mga kapatid ko. Ilang beses ko na din kasing nasaksihan kung paano ito alagaan at linisin ng komadrona. Na siya namang nakunan ko ng idea kaya ginawa ko yun sa pag-aalalay sa misis ko. Habang inaasikaso ni tatay ang manok na aming lulutuin na tinola, ay siya namang paghukay ko sa lupa para ilibing ang inuna ng bata sa sinapupunan ng aking asawa. Habang patapos na sa aking ginagawa, narinig ko ang pag-iyak ng sanggol, kung kaya't nagmadali na akong pumasok sa loob para tingnan. Pero pagkapasok ko sa may silid ay nakita kong pinapadede na ito ni Lita. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa na aking nadarama. Iba pala talaga ang damdamin kapag naging ama ka na. Konting kibot lang ng anak, konting iyak lang ay nag-aalala ka nun. Nag-uusap naman si nanay at Lita nang pumasok ako sa silid. Maya-maya lumabas si nanay. Nanguha ng mga daon na nilalaga ni nanay para panghugas ni Lita nun. Nang lumiwanag ang paligid ay kaagad na akong lumabas para tingnan kung ano ang kaguluhan na nangyari kagabi. Pagkalabas ko, nakita ko ang kapitbahay namin na may kausap na mga pulis nun. Nag-iimbestiga mga ito. Narinig ko sa kanila na may patay silang nakita na may taga sa katawan nun. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob sa ilog. Hindi kalayuan ang ilog na ito sa tinitirahan namin. Pero wala namang maisagot ang aming kapitbahay sa tanong ng mga pulis kung kaya't umalis na lamang din ang mga ito. May napansin naman ako sa aming kapitbahay noon. May benda ang braso nito na tila ba napaso. Tumingin ito sa akin ng matalim, na tila ba galit at hindi ko na lamang ito pinansin pa. Nagpatuloy na lamang ako sa paglilinis ng bakuran noon. Pagkapasok ko sa bahay ay tinanong ako ni nanay kung sino ang aming kapitbahay. Ingatan mo ang mag-ina mo sa mga taong yan, anak ha. Hindi sila normal. Pagbibigay pa bala ni nanay sa akin noon. Tinanong ko siya kung anong alam niya sa kapitbahay namin. Hindi ako sigurado na eh. Hindi naman kasi kami nag-uusap ng mga tao dyan. Hindi kasi lumalabas kapag araw yan eh. Pagkikwento ko naman kay nanay noon. Kumuha si tatay ng makabuhay at tinik ng ratan. Nilagay niya sa paligid ng bahay at maging sa bubungan at silong. Binakuran na rin namin ang bakuran at ang ginamit namin ay bagakay. Pinatulis namin ito sa dulo. Ang bawat piraso nito ay ginawa naming dingding. Kulang-kulang 3 araw din ang aming ginugol sa paggawa ng aming bakod. Nang matapos ng paggawa namin ng bakod ay bumalik na ako sa trabaho noon. Si nanay naman at tatay ay nanatili sa bahay para magbantay sa asawa at anak ko. Kaya panatag naman ako na iwanan sila kapag araw noon. Isang araw, ginabi ako sa pag-uwi galing trabaho. Ganun na lamang ang pagmamadali ko dahil dala-dala ko pa ang gatas na iinumin ni Lita. Pati ang bigas at ang aming uulamin ng gabing yon. Kapag araw na kasi ng sahod ay bumibili ako ng 1 sako ng bigas at mga kakailanganin namin sa bahay. Habang pasan ko ang 1 sako ng bigas ay may nakita akong tila ba anino na nakasilip sa loob ng aming bakuran. Dahan-dahan kong ibinaba ang pasan kong bigas. Inilagay sa lupa. Nang biglang ang kaninang anino ng tao ay biglang tumabi sa may mayabong na puno ng saging na saba na nasa likurang bahagi ng aming bakuran. Nasa labas naman ito ng bakod kaya hindi yun makikita sa loob. Nang ilang sandali pa, biglang lumipad ang nilalang na yon. Pero naiwan ang kalahating katawan niya sa may tabi ng puno ng saging. Mabilis itong lumipad palayo. Hindi ko alam kung saan ito pumunta. Nagmadali akong dalhin sa bahay ang aking daladala. Pagbukas ni tatay ng pintuan ay kaagad kong inilagay at ipinasok ang aming mga pinamili. Pumalik ako sa labas bit-bit ang 1 supot ng asin na tabo. Nagtanong pa si nanay kung saan ko dadalhin yon pero hindi na ako sumagot pa. Nagmadali akong tumakbo palabas ng bakod para puntahan ang kalahating katawan ng nilalang na yon.
Pagdating ko sa lugar, nakita ko ito. Ibinuhos ko doon ang asin at nakita ko kung paano umusok ang bahaging yun ng katawan ng nilalang. Habang umuusok ito ay binuhusan ko din yun ng abo at ilang sandali pa ay narinig ko na ang parang humihiyaw na paghuni ng tiktik. Ilang saglit pa ay nakita ko ang nilalang na animoy susugurin na ako noon. Kung kaya't kaagad kong kinuha ang isang bagakay na matulis ang dulo. Yun ang ginamit ko sa pagharap sa kanya. Maya-maya ay may nakita pa akong isang asong itim papunta sa akin. Pero bigla na lamang itong nabuwal sa lupa. Nakita ko si tatay na parating habang bitbit ang kanyang pana. Ang manananggal ay tila ba nanghihina ito at babagsak na sa lupa nun. Hinayaan na lamang namin itong mahulog. Pagbagsak nito, ilang sandali pa ang lumipas ay bumalik na ito sa kanyang orihinal na anyo. Yun ay walang iba, kundi ang kapitbahay namin. Nagsilapitan ng mga tanod sa lugar namin. Nakita namin ang ginawa mo kanina, Panso. Matagal na naming hinahunting yung aswang na yun eh. Wika ng isang tanod nun. Sinabi din ito na may hinala silang ang nilalang na yun na may kagagawan ng mga patayan at pang-aaswang sa mga buntis sa kabilang barangay. Sinabi ko naman sa kanila na yun nga din ang nangaaswang sa asawa ko habang naganganak nung nakarang linggo. Mabuti na lamang at may alam ako kahit papano sa mga pangontra. Kung kaya't naisalba ko pa ang buhay ng aking magina. Kanina habang pauwi naman ako, nakita ko kung paano ito sumilip sa bintana namin. Pero alam kong hindi din ito makakapasok sa loob gawa ng napapalibutan nga ng pangontra ang bahay. Kayo na yung bahala dyan, boss ha. Wika ako sa mga ito ha. Tumango sila. Pinagtulungan nilang magkakasama na hilain ang katawan ng napakalaking itim na aso. Natamaan ito ni tatay ng kanyang pana sa hita. At ang bala ng pana nito ay punong-puno ng lason na nakuha niya sa puno ng kahoy na nakakalason. Habang dinadala ng mga tanod ang katawan, napapansin ko na tila may dalawang mata na nakatitig sa amin mula sa kabilang bahay. Tumingin ako doon. Pero pagdating namin ni tatay sa lugar ay wala naman kaming nakita pa. Umuwi na lamang kami gawa ng 11:00 na ito ng gabi. Nang makapasok na kami ni tatay sa bahay, kaagad na iniatang ang palad ko sa apoy ng lampara. Inihilamos ko na naman ang mukha ko ng 7 beses noon. Ganon din ang ginawa ni tatay. Nadatnan naman namin nag-uusap ang magbiyanan noon, habang mahimbing namang natutulog ang mahal naming anak sa aboy-aboy. Ang aboy-aboy, isang kumot na tinalian para gawing duyan. At dahil ayaw naming iwan ito sa silid ay mas pinili naming doon na sabay-sabay na kumain ang hapunan namin. 11:00 na ng gabi dahil sa pangyayaring ito. Maayos naman na lumipas ang gabi ng araw na yon. Kinabukasan maaga pa lamang ay binalikan namin ni tatay ang bahay sa kabila. Pero wala na kaming naabutan pa. Ilang saglit pa ay dumating ang mga tanod para muling suriin ang lugar. Doon namin nakita ang isang banga na sobrang napakabaho. Nang tingnan ito ng mga tanod, ay doon namin nakita na naglalaman ito ng mga lamang loob nun. Animoy matagal na itong nakaimbak sa bangang yon. Dahil sa hindi na masikmurang amoy ng banga na ito, ilang sandali pa ay hindi ko na nakayanan ang amoy na nanggagaling sa banga. Kaya't kaagad akong lumabas at doon na nagsimula na ako magsuka. Panay ang pagmumura namin sa mga natuklasan at doon ay napagpasya na lamang namin na sunugin na ang bahay. Habang tinutupok ng apoy ang bahay nun, may nakita akong damit na isang kulay puti. Tila ba ang damit na yun sa gilid ng bahay ay damit ng isang pare. Nakasuksok ang maliit na libreta sa bulsa nito. May kung anong enerhiya ang humahatak sa akin para kunin ang libretang yon. Kung kaya't kaagad ko itong kinuha at itinago. Maya-maya pa iniyaya ko na si tatay na uuwi na kami. Kailangan ko na makapag-gayak para pumasok sa trabaho.
Sumunod naman ito sa akin sa pag-uwi nun. Hinayaan na lamang namin na ang mga tanod na ang mag-asikaso sa bahay na ito. Habang nasa kusina ay kinuha ko ang libreta at pinakita kay tatay nun. Nagulat naman ito. Saan mo nakuha yan, anak? Doon tay sa kulay puting damit nung nasa gilid ng bahay tay. Kung hindi ako nagkakamali, sutana ng pari yun eh. Halos hindi makapaniwala si tatay na may napatay ang mga nilalang na isang pare. Sinubukang buklatin ni tatay ang maliit na libreta. Nakita niyang isa itong uri ng Biblia. Kung kaya't sinubukan niya rin itong basahin. Nang mabasa niya at masiguradong tunay na Biblia, ay ibinalik na lamang nito sa akin ang libretang ito. Dahil sa isa itong Biblia ay nilagay ko ito sa altar kung saan dinadasalan ko tuwing umaga at gabi bago matulog. Isang takip silim habang nagdadasal ako sa altar. Napansin ko ang Biblia na tila ba kumapal ito. Tila ba may boses na nagdidikta sa isip ko na buksan ang Biblia. At nang buksan ko yon, namangha ako nang makita ko ang isang krus na kulay ginto. Kinuha ko ito at tiningnan. At ganun na lamang ang pagkamangha ko nang makita kong isa pala itong punyal. Na ang hawakan ay hugis krus na kulay ginto. Ang talim nito ay gawa sa tanso. Hindi naman yun matalas kung titingnan talaga pero hindi ko alam kung bakit malakas ang pakiramdam ko na may kakaiba sa punyal na yon. Isinantabi ko muna ang punyal. Muli ko itong binalik sa libreta at pinagpatuloy ang aking pagdarasal. Nang matapos ko na, muli kong binuklat ang libreta. Kinuha ko ang punyal at binasa ang mga nakasulat sa bawat pahina. Nakita ko doon kung para saan ang punyal na yon at anong orasyon ang kailangan para mapagana ang pinakapotensyal na kakayahan nito. Nakasaad din sa libreta na kailangan kong ilapat sa lupa yon tuwing sasapit ang bukang liwayway. Nakasulat din sa bawat pahina ng Biblia ang mga buhay na kataga at bawat orasyon na kinakailangan para sa punyal. Habang binabasa ko ang mga ito ay napansin ko na tila pumapasok na lamang sa isipan ko ang bawat kataganon. Hindi ko maintindihan kung para saan ito pero sa pinanggalingan ng orasyon at ng punyal ay sigurado akong isa itong armas na mga nasa panig ng kanan. Hindi ko man alam kung bakit sa akin ipinagkaloob ang punyal. Pero sisikapin ko na lamang na magamit ko ito sa wasto at tamang paraan. Hindi naman ako makapag-isip ng maayos ng gabing yon. Kung kaya't kinausap ako ni tatay at tinanong ako nito kung ano ang nangyari. Bakit wala ako sa sarili? At dahil sa alam kong may karunungan din si tatay dito ay ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin habang nagdadasal. Namangha si tatay nang sabihin ko yon. Pero hindi na ito pinagkaabalahan pang buksan ng libreta. Sa'yo ay pinagkaloob yung bagay na yun, anak ka. Kaya alam ko may dahilan kung bakit ikaw ang pinili para mag-alaga ng gamit. Tumango na lamang ako at pinanindigan ko na lamang ang obligasyon na binigay sa akin noon. Isang araw habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, may narinig akong isang mahinang huni na noong una. Akala ko'y nanggagaling sa pusa. Kung kaya't hindi ko yun pinansin. Pero ilang minuto pang lumipas ay para bang lalong lumalapit ang tunog nito. At hindi lang basta tunog yon, kundi angil. Para bang gusto ako nitong lapain. Inihanda ko na lamang ang sarili ko sa posibilidad na pwedeng mangyari. Nang may narinig akong biglang may umangil nun. Pero ang angil na ito ay tunog ng tao. At nang tumingin ako sa harapan, nakita kong may isang lalaking nakatayo. Nakaharap ito sa akin na mabalasik ang itsura. Walang ano-ano ay bigla ako natong sinugod. Mabuti na lamang at mabilis akong nakailag kung kaya't hindi ako nito naabot. Nang muli na ako nitong sugurin ay kaagad kong binunot ang punyal na aking daladala. Pasimple akong yumuko para maabot ang lupa. Nang saglit na maitusok dito ang punyal na dala ko.
Nang magawa ko na yon ay hinintay ko na sugurin ako ng lalaki na noon ay nag-iiba-iba ang anyo. At nang umabit ito sa akin ay kaagad ko nang binitawan ng usal para sa punyal. Sabay saksak ko sa braso ng nilalang na siyang ginagamit niya para abutin ako. Hindi nito inaasahan ang klase ng sandata na ginamit ko sa kanya. Humiyaw yon ng malakas. Muli pa sana itong susugod pero hindi na nito kayang iangat pa ang braso. Mabilis na kumalat ang sugat nito hanggang umabot na sa kanyang balikat. Pababa sa kanyang dibdib. Hanggang sa ayun nga, naparalisa na ang katawan niya. Tinanong ko ito kung bakit ako nito hinanting. Pero hindi na nito nagawa pang sumagot dahil sa bumubula ng bibig niya. Unang beses kong nakita na ganun pala ang epekto ng punyal kapag nanugat sa masamang nilalang. Hindi ko lubos maisip na sa isang maliit na sugat lang ay kayang-kaya nitong patayin ng tuluyan ng isang aswang. Nakita ko ang pag-usok ng katawan nito na unti-unting nauupos at tanging abo na lamang ang natira. Dahil alam kong hindi ko na kailangan pang ligpitin yon. Kung kaya't muli na akong naglakad pa uwi. Nang makarating ako sa bahay ay nagulat ako sa nakita kong may sira sa bakod namin. Tila ba may kung anong hayop ang sumalakay doon. At nang malapit na ako sa pinto, narinig kong may kinakalaban si tatay sa loob. Samantalang si Lita at anak namin ay hindi ko naririnig ang boses. Kung kaya't mabilis akong pumasok noon. At nakita ko kung paano si tatay makipaglaban sa isang ginang na merong mahabang buhok at nanlulumahid sa langis. Dali-dali kong binunot ang punyal. Inusal ko ang orasyon na kailangan kong usalin kapag hindi ko maitarak ang punyal sa lupa. Nang matapos kong mausal ang orasyon, dali-dali kong sinaksak ang nilalang sa tagiliran. Nakita ko kung paano ito humiyaw ng malakas at kasunod noon ay ang pagbaling nito sa akin. Nagulat ako, Sir Seth, nang makita ko na nanay pala yun ni Lita. Tinanong ko pa ito kung ano ang ginagawa niya pero kagaya ng nauna kaninang aswang, mabilis na kumalat ang lason sa katawan niya na siyang naging sanhi kung bakit hindi ko naman napigilan ang mag-alala sa aking mag-ina. Kagad akong pumasok sa kwarto at doon ay nakita ko ang asawa ko na takot habang niyayakap ang aming anak. Si nanay ay todo alo dito. Nilapitan ko at niyakap ang asawa ko. Nakita ko na kumalma siya nang makita ko. Ilang saglit pa ay nagkwento na ito kung paano nakapasok ang aswang sa aming bahay. Ang buong akala ni Lita ay ang kanyang ina ang dumating. Maayos naman ito nung araw. Magkasama pa silang kumain ng pananghalian. Nagsabi pa ito na kung maaari ay doon na muna ito mananatili. Dahil gusto nitong makapaglaan ng oras sa kanyang anak at apo. Wala kasi ng araw na ito si Tatay Tawi. Pansamantalang itong umuwi sa kanilang tahanan para asikasuhin ang kanilang mga alagang hayop noon. Pero pagdating niya sa bahay kinahapunan, ay nakita niyang nanlilisik na ang mga mata ng ginang, na siyang handang-handa nang sugurin ang aking mag-ina noon. Mabuti na lamang mabilis si tatay sa pagsaklolo. Hanggang sa ayun na nga, naabutan ko na silang nagpapangbuno. Halos hindi makapaniwala si Lita at naguguluhan man sa nangyari sa kanyang ina. Naniniwala kaming niyanggaw ito ng kung sino man. Awang-awa ko sa asawa ko dahil sa trauma na naranasan niya. Inalalayan na lamang namin ito hanggang sa naging maayos ang kanyang sitwasyon. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman sila. Pagkatapos ng nangyari ay nagpasya na rin kaming doon na manirahan sa katabi ng bahay ng aking mga magulang para masigurado ko ang seguridad ng aking pamilya sa mga oras na wala ako sa bahay at nagtatrabaho. Ang lugar ng aking mga magulang ay sa may bulubundukin na parte ng Lagdungan sa bayan ng Tapas.
kung kaya't kailangan kong maglakad ng medyo malayo mula sa bayan. Nung araw pa na yon, walang ganong habal-habal ang nagbabiyahe sa lugar na ito. Pero hindi ko na lamang yun inalintana pa. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi, ay may nakasalubong akong isang matanda. Kagad kong itinago ang aking aura. Dahil noon ay unti-unti ko nang naaaralan ang potensyal ng aking punyal. Malayo pa lamang ay nakangisi na ito. Nung una, akala ko ay kilala ito ng aking ama pero hindi pala. Tumingin ito sa akin at sinusubukan ako nitong hipnotismuhin. Kung kaya't nagkunwari akong nadadala sa mga tahimik na pag-usal nito. Nang makita niyang tahimik lamang ako at umaktong sunod-sunuran sa pinagagagawa niya. Ngumisi ito ng napakaluwag at nagsabi pa ng, "Akala ko ba ay kilabot? Ba't napakadali namang pasunurin?" Wika nito habang nakangisi. Hindi ako umimik at hinayaan ko na lamang siya na dalhin ako sa kung saan man ang binabalak nito. Pagdating namin sa lugar, nakita kong napakadilim na sa paligid at napapaligiran ng mataas na puno. Dinala ako nito sa gubat na kung saan may isang maliit na yungib ang nasa aking harapan nun. Pumasok ang nilalang sa yungib na ito. Pagdating namin dito, hinayaan kong paniwalaan niyang hindi ko alam kung anong kanyang ginagawa. Ilang sandali pa ay nakita kong may lumabas na isang itim na aso sa yungib at walang ano-ano ay naging tao yon. Yun ay ang matanda na siyang balak mong biktima sa akin. Ngumingisi ito habang umahangil. Ginisihan ko rin ito habang nagsasabi na, "Dito ka pala naglulungga. Salamat at ikaw na mismo ang lumapit sa akin at nagdala dito sa lungga mo." Umiba ang ekspresyon ng mukha nito na para bang hindi makapaniwala sa mga sinabi ko dito. "Nadala mo ako dito ng walang kahirap-hirap. Nasa sayo na kung hahayaan mo ako makauwi ng tiwasay o mananatili ako ditong wala ng buhay. O di ka magiging pagkain mo ngayong gabi." Ngumisi ito. "Sa tingin mo hahayaan kita makauwi ng buhay? Nagkakamali ka, Pancho. Matagal na kitang sinusubaybayan at alam kong duwag ka." Umatake yon. At dahil gabi na at gusto ko nang makauwi, wala na akong oras pang makipaglaro dito. Sa kanyang pagsugod ay hinayaan ko na lamang ito. Hinintay ko itong makalapit at nang sasakalin na ako nun, sinaksak ko ito ng punyal. Kasabay ng pag-usal ko sa mga orasyon na gagamitin kapag ginamit ko ito na hindi nakatarak sa lupa. Nagulat ang nilalang. At sa pag-aakala na mababaw na sugat lamang yun ay muli na naman sana itong aatake pero hindi na ito makagalaw. "Yan, kontrain mo yung bisa ng sandata ko kung kaya mo." Wika ko na lamang dito habang ang bisa ng sandata na araw-araw kong dinadasalan ay kumakapit na sa buong katawan nito. Umaangil naman ito na napapahiyaw at pilit na nag-uurasyon. Pero hindi nito kayang labanan ng banal na sandatang nakuha ko sa sotana ng isang pare. Hindi ko lubos maisip kung paanong hindi ito nagamit ng kung sino mang pare ang biniktima ng nilalang na mga panahon na yon. Pero pumasok din sa isipan ko na baka ninakaw lamang ng kung sino ang sotana na yon ng pare na siyang nabiktima ng nilalang ng araw na ito. Nagmadali na akong umuwi pero dahil sa layo ng lugar na pinagdalhan sa akin ng nilalang, inabot na ako ng 10:00 ng gabi bago makarating sa amin. At kagaya ng dati, gabi na at wala pa ako ay nasa bahay natutulog ang mga magulang ko.